So papakita ko lang sa inyo mga alien yung isang sample na dapat nyong tignan kapag bibili kayo ng bisikleta. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang nahulin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Ayan, so dito tingnan nyo yung ikot ng gulong. Ayan, hindi siya pantay dyan. So usual yan kasi sa mga sa mga dinideliver kasi pag mga bago ay mga nakaganon usual, mga nakasakong ganon. Kaya yung mga ganon, yung mga ganyan. Kaya ang tendency niyan kasi naliliko, especially yung mga rotors. Ayan, naliliko yung mga rotors dyan. Ayan, yun yung ikot oblong. Ayan. Pag ganyan maboss, anong ginagawa? Para mapantay yung ikot niyan, i-align mismo yung yung spokes? Ay, yung rotors lang ba yan? Hindi yung spokes? Rotor lang. Ah, sa rotor lang pala to. Hindi siya yung mismong spoke ang may problema. Ayan. So, ayan, ina-align ni Kuya yung rotors. Ayan. So, pag bibili kayo ng bagong bisikleta, especially sa mga budget bike, hindi lang sa budget, pati yung may mga brand na rin, lagi nyo i-check kung maayos ba yung ikot ng gulong para hindi kayo magka-problema. Ayan, yan yung pinatutuwid. Tignan natin kung maayos yung ikot. Kaya medyo tagdingi pa rin siya. Ayan, sumasabit kasi usual dito, hindi ka makakapadyan na maayos dyan. So yan yung medyo challenge talaga kapag isa kang mekaniko. Dapat bago may release yung isang bisikleta, dapat walang problema. Tulad ng mga ganyan. Ayan, hindi siya mapapaan. Ito po boss, pag mga budget, malambot talaga siya. Opo, malambot tong rotor na to. Yung mga ganyan, yung mga stock rotors na mga nasa budget bike. Ayan, ito kasi mas makapal nga lang, kaso hindi siya yung durable compare doon sa mga Shimano. Mga ganitong rotor yung mga nasa burautan, mga nasa 100 yata or 80? 150 something. 150? Isang peraso, dalawa na yun? Pag kilometer pa ito, 300. 300 pa! So ito pala yung mga ganyan. Ayan. Ito pala yung mga nasa 150 isa. Tapos 300 ang pare sa mga burautan, sa mga nasa para mga surplusan. Ayan. Kaya normal na po sa mga yan talaga. Normal na talaga yan sa mga ganyan. Kasi ito, alignment na to naka-align na to Naka-align na talaga siya. Pag mga bagong bisikleta na dumadating dito, talaga naka-align na to. Opo. Etong mga spokes niya. So, pag naman po yan, ina-align na lang po namin. Ay, na-align na lang. Pero hindi naman yung usual na sobrang bengkong, no? Opo. Siguro sa shipping lang siguro, no? Pag package sa kanya. Pag package. Okay. So, usual kasi talaga ito, nagiging problema. Pag mga bagong ba boss, ito yung talagang nagiging problema pag mga budget. Yung usual, nabebengkong siya. Nabebengkong. Inalign na lang po na. Siguro dahil sa sa pag-deliver, nadadaganan to, no? Nadadaganan siya, kaya ito. Patong-patong kasi yan, parang yung mga saong ganito. Ayan, ganito kasi yan, ayan, mga ganyan. Ayan. Ayan, patong-patong, tingnan nyo. Ayan, nagaganyan. So yan kasi nilalagay sa mga truck, mga delivery. Ayan, tendency, naiipit siya. Ayan. So tingnan nyo dito yung ikot niya. Ayan, hindi siya pantay. So ayan, yan daw yung usual na nagiging problema pag mga bago. So bago nyo check, bago kayo bumili ng isang bisikleta, check nyo muna kung maayos yung ikot. So pag dito, pag hindi sumasayad, pag ginanya mo siya, diretso naman, hindi sumasayad, tapos gumigewang-gewang siya, ibig sabihin, okay naman. Ayan nga. Tapos yung gulong lang talaga. Ito na mismo. Sa linings makikita. Oo nga, tingnan nyo dito. Hindi siya pantay. Yung linings nito. Ayan. So yung ikot talaga is gigewang. Pag ganito, paano ginagawa? Pinapalitan siya o binabalik sa supplier? Ilalas po na lang po ng iba.
Ano yan, halos pag na lang. Ginagamit na lang po tuloy-tuloy. Pag napalitan, lalapat din naman daw. Lalapat din siya. So sa una lang, kumbaga sa una lang siya. Ganyan. Pero pag ginamit mo ng ginamit, is babalik naman talaga siya. Bibili ka ng bisikleta, lagi niyong tignan yung gulong. Kung ganun yung ikot, possible may factory defect, pero pag hindi naman, ayan, kahit dito may ano kahit dito mo tignan, gewang talaga siya oh. Ayan. Gumigewang. So pag ganyan, is either yung gulong, yung spokes, pag ito, yung rotors. Yun ang titignan kung gumigewang. So ayan. Laging tandaan, pag bibili ka bisikleta, yun ang iaano nyo lagi. Ayan, may factory defect pala daw talaga pag mga ganito. Yung mga factory defect na yan, bihira lang yan sa mga ano, sa mga nabubuo nyo o binubuo nyo. Madalas po. Madalas talaga siya. Kaya swertihan na lang pag diretso itong ano niya, yung gulong. Swertihan lang. So, okay siya. ito, diretso naman. Ito yung unahan niya. Yung unahan niya. Ayan, okay naman yung unahan. Ayan. Tulad ng likod. Yung likod ang malala. Rumarapa yun sa likod, sexy. Ayan, parang sexy yung likod. Oo nga, malala. So ito, dire-diretso na lang na ano, gagamitin na lang. Nalapat naman yan. Pag nagtagal-tagal, diretso na yan. Okay. So hindi lang siya nakalapat maigi. So yun, yung so yan yung lagi nyo tandaan. Pag bibili bisikleta, lagi nyo tignan yung gulong, likod. Para sulit na rin yung bili nyo. Ang bihira lang naman daw mangyayari to. Ay, madalas ba? Madalas? Madalas, no? Mga budget bike po. Sa mga budget. Ayan, madalas sa mga budget nangyayari yung mga ganito. Sa mga bakal. Ayan, lalo sa mga bakal daw. Ito kasi bakal to no? So, ayan. Yung ating biglaang content dito tungkol sa gulong. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Ipagpaliban aking takot, harapin ko ang panganib, lupigin ko aking gilamot. Buksan ang daan na tatahakin, sundin ko ang alay